I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At tagahan po natin ang ating pong daily words of encouragement dahil po maya-maya po ay may family Bible study po kami. Dito po sa isang family dito sa Candon City. Okay, so tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong sa pagkakataong ito na pwede kayong mag-aral ng inyong salita. Muli niyo po kami turuan at makakita po kami ng words of encouragement na kung saan ang mga prinsipyong ito ay pwede ulit namin i-apply sa amin pong Krisyanong buhay. Kayo po ang maluwalhati, O Diyos, at pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig na patuloy po silang lumago sa pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So basahin ko po ang ating text dito po sa Mark chapter number 13, 28 hanggang 31. Sabi ng Bible, "Now learn a parable of the fig tree. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is near. So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh even at the door. Verily I say unto you, that this generation shall not pass till all these things be done." Sabi po ng Bible, "And here, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away." Alright, so yan po ang ating text po. At ito po ay, ang pamagat po natin ay "Now learn a parable of the fig tree." So iba po ito, doon sa kinurse ng Panginoon na fig tree. Na kung saan nawala yung dahon, di ba? So ito po, pinag-aralan ko po ito. It talks about, connected po ito sa mga, yung mga mangyayari sa mga huling araw, At, thank you. Okay, so binigyan po kami ng saging. Yung kapitbahay po namin dito na Vietnamese. At patungkol po ito sa mga huling araw pa rin po. Opo. Okay, so binabanggit niya dito na yung fig tree na yan, na sabi nga ng Bible ay when her branch is yet tender and putteth forth leaves, sabi niya, ye know that the summer is near. So yung summer is near po dyan ay yung pagbabalik po ng ating pong Panginoon. Alright, so tignan po natin. Yung these things po dito na binabanggit, these things ay refers to the near event of the temple's destruction. Okay? Yung iba po itong all these things naman po dito refer to the far event of the Lord's return. Alright? So yung pagbabalik po ng Panginoon. Alright? So makikita po natin dyan na it connected sa mga end times, yung coming of the Lord. Okay? So in Mark 13, dito po sa binasa natin, 28 to 31, the budding fig tree symbolizes the approaches signs of the end of the age and Jesus' second coming. Just a fig tree's tender branch and leaves signal summer is near. Sabi ng Bible, So too will the sign Jesus described in the previous verses, such as wars, di ba? Kahapon po pinag-aralan natin yan, Yung wars, yung famines, yung earthquakes,
indicate that His kingdom is imminent. Alright, and the parable encourages believers to be aware of these signs, watch for His return, and anticipate the coming of His kingdom as His words are eternal and unshakable. Kaya nga sabi sa verse 31, heaven and earth shall not pass away, but my words shall never pass away. So when the Bible prophesies on one event, or other events, mangyayari po talaga yan. Kasi hindi po lilipas ang salita ng Diyos, kundi talagang mangyayari po lahat ng nakasadyan na binabanggit po, including ito pong pagbabalik ng ating Panginoon na inihalin tulad po dito sa parable of the fig tree. Alam po natin yung fig tree ay syempre po pagka yung habang tender parang yung branches niya, sabi niya merong leaves yan, mag-uusbong yan. So, tapos, syempre, malalaglag po yan, di ba? Yung dahon niya, malalanta, mawawala. So, ganun din po ang pagbabalik ng ating Panginoon ganoon. Kabilis ang panahon, kapatid. So, una pong pwede nating matutunan dito ay yung the sign. Okay? So, understand the sign. Letter A, believers should look at the sign Jesus described and know that His second coming is near, even if they cannot know the exact date. So, yung mga sign po, di ba? Parang isang fig tree na yung tender yung branch niya, tapos magdadahon po yan, hanggang sa malaglag po yung dahon niyan, matuyo. Ganong kabilis, di ba? Ganong kabilis po. At alam niyo po ba na ang Panginoon, the coming of the Lord is imminent. Malapit na po eh. Katulad ng mga binabanggit sa mga unang verses na earthquakes, famines, nation shall rise against nation, mga civil wars, which are present everywhere. Bagamat hindi po natin alam yung exact date yan, na sabi nga ng Bible ay only the Heavenly Father knows that. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, pero the sign of the times are there already. And we see in our two naked eye, na talagang nandyan na. Alright? Kaya nga po, magseryoso na po tayo sa ating buhay Kristiyano. Opo. And magseryoso na po tayo sa ating paglilingkod sa Diyos habang may panahon pa po tayo at hindi pa tayo kinukuha ng Diyos at hindi pa bumabalik ang Panginoon. Ang mensahe lang po niyan, kapatid, ay magseryoso po tayo sa paglilingkod sa atin sa Diyos, sa pag-aakay ng kaluluwa, sa ating pong Panginoon. Alright? So, kaya nga po, we see the sign. Letter B, the symbol and approach of the approaching near. So, the primary meaning of the budding fig tree is to provide a visible, tangible sign of the approaching end of the age and the second coming. Yan po yung symbol ng approaching end. Alright? So, kaya nga po, napakabilis, kapatid. So, alam niyo po ba na anytime pwedeng bumalik ang Panginoon? Pwede mamaya. Pwede bukas. Pwedeng bumalik ang Panginoon anytime because we see the tangible signs and the visible signs around us. So, just like the fig tree, at na ganyan, yung leaves niya nahuhulog, nalalanta. So, I believe, kung si Apostle Paul nga, sabi niya noon, panahon niya, pabalik ng Panginoong Hesus. Ngayon pa kaya, di ba? Matagal na panahon na po yun, pero mas lalo pong malapit ng pagbabalik ng Panginoon sa panahon natin. Kung si Apostol Pablo, noong panahon niya, malapit na, sabi niya, ngayon pa kaya? Di ba? So, kaya nga po, I'm saying that we must be serious in serving the Lord with our family now. Huwag po nating iwanan ng ating family sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Pangalawa, the significance. Alright? So, sabi sa verse number 29, so ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the door, sabi niya. So, kung makikita niyo itong mga ito, sabi niya, that will come to pass, and we see it, di ba? Know that it is nigh, malapit na, even at the doors, nasa pintuan na, sabi niya nga. Tingnan niyo po yung pintuan natin, malapit lang po. Andyan na Sabi niya, verily I say unto you that this generation shall not pass till all these things be done.
So kaya nga po, yung significance po nito, una, letter A, be vigilant and watchful. The parable calls for believers to be watchful and ready for the Lord's return, just as one watches for a changing season. Diba? So kaya nga po, ready po ba tayo pag bumalik ang Diyos? Hindi, sabi nga doon sa preaching ni Pastor Sam noon ay, pagka bumalik ang Panginoon, anxious to die? Are you anxious to die? Are you afraid to die? Or are you, may isa pa siyang binanggit eh. Alright? So kaya nga po, alam niyo, pagka bumalik ang Panginoon, are we afraid? Bakit afraid? Kasi hindi siya ready eh. Oo, natatakot siya. Baka anxious to die. Natatakot. Oo, sapagkat hindi nga siya ready, malayo siya sa Diyos. Akalain niyo po yun, pag bumalik ang Diyos, tapos malayo tayo sa Diyos. Pinakamaganda po, pagbalik ng Diyos, nasa masumpungan po tayo na nasa kalooban po ng ating Panginoon. Alright? At least pagka bumalik po siya, hindi po tayo mahihiya, di ba? Kundi we are excited and glad because the Lord comes to take us. Oho. Kaya nga, be vigilant and watchful. Letter B, the application to the nation of Israel and believers. So the fig tree has previously been used to symbolize the nation of Israel, which had the outward appearance of spiritual life, but was not producing spiritual fruit. Oo. The parable was that Israel and indeed all people, tayo pong believers, must bear spiritual fruit and that God's patience has a limit. Tignan niyo po yung fig tree na nga lang po na kinurse ang Panginoon din, di ba? Maalala niyo po siya. So nakita ng Panginoon, nagugutom siya, walang makitang bunga. Kinurse niya. Ayun, wala na eh. So may limit din po ang God's patience, kapatid. Kaya nga po, ang expectation ng Diyos po sa atin in application ay mamunga po tayo. Unang-una po sa ating family. Tanong, saan natin dinadala yung ating family? Alright? So yung asawa ba natin at mga anak ba natin talagang nakikita nila ang Diyos? Nakikilala ba nila ang Diyos? Oo. Sinusundan ba nila ang Diyos? Baka naman ang sinusundan ng mga anak natin ay mga artista. Oo. Baka naman ang sinusundan nila yung mga laro. Oo. So yung mga makamundong bagay. So tignan po natin, kapatid, kasi po pag iba yung sinundan nila, maliligaw po sila eh. Di ba? Kaya nga po, dapat tayo pong tatay ng tahanan, dalhin po natin, ang ating pamilya sa Diyos, kapatid, upang sila rin po ay mamunga ng magagandang fruit of the Spirit na sabi ng Biblia. Spiritual fruits. Di ba? Lumago sila sa pag-ibig sa tao. Yung anak mo, nakikita natin na mahal niya yung tao and namumuhay para sa ibang tao, di ba? So, the fruit of the Spirit is love, joy, long-suffering, gentleness, meekness, temperance. Pag nakikita natin sa kanila yan, sa ating pamilya, napakaganda. And then, magiging example at blessing din po tayo sa ibang family. Opo, lalong-lalo na makakilala ang ibang pamilya sa Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. So, kaya, alam niyo po, pinakamaganda po ay tayo po ay mamunga sa Panginoon, kapatid. Inaasahan po ng Diyos yan. And letter C, focus on eternal things. Isa pang significance ng pagbabalik ng Panginoon, yung i-focus po natin, yung ating sarili sa eternal things. Sabi nga dito, the parable reminds people that the world and its worldly things will pass away. Oo, wala pong eternal dito sa lupang ito. Lahat ng bagay sa lupang ito will pass away. Temporal, kapatid, nasisira, mawawala, mauubos, magagasgas. And they should set their minds on heaven and eternal things on God rather than on earthly possession and pursuit. Bakit? Sapagkat mawawala rin po tayo sa lupang ito eh. Iiwanan din po natin lahat ng bagay na sa lupang ito. Bahay, sasakyan, lupa, pera sa bangko, lahat. Pag bumalik po ang Panginoon mamaya, anong mangyayari dyan? Wala na. Di ba? Kaya nga tama po yung sabi ng isang pastor eh. Yung mga ari-arian po natin, yung pera sa bangko,
ay pag hindi mo yang ginamit, hindi sa iyo yan. Bakit? Kasi pag wala tayo sa lupang ito, hindi na talaga tayo yan. Wala eh. So saka mo lang mapapakinabangan pag ginamit mo, lalong-lalo na po sa gawain ng Diyos. Ano ho? And we are investing to the eternal things. Diba sabi sa Matthew chapter 6:21, na lay your treasures upon in heaven. Kasi doon walang magnanakaw, walang stealer. Oo, sabi ng Bible, di ba? Sa lupang ito ay mawawala yan, kapatid. Hindi man natin madala yung pera at ari-arian natin sa langit, pero pwede kang mag-invest sa eternity. What? How? When we are investing in the ministry of the Lord, mapapakinabangan pa yan, di ba? Kaya nga focus on eternal things. Opo. And sapagkat ang ari-arian natin, ang buhay natin, pag ginamit yan sa gawain ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo, may reward ka po sa langit. Marami pang maliligtas sa kaluluwa sa lupang ito. At makikilala nila ang Diyos bilang sariling tagapagligtas, pupunta sila sa langit. Kaya napakaganda pong isipin po natin that we should focus on eternal things. So, pangatlo po, yung una, the sign, the significance, and the surety. Sigurado. Why? Kasi heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So, talagang mangyayari po yan. Alright? Letter A, assurance of Christ's return. The analogy serves to reassure Jesus' followers that His second coming is certain. Now, the words of Jesus are not to be taken lightly. They are eternal and will not pass away. So, kung eternal po yan, mangyayari po yan, kapatid. Kaya yan po ang ating inaasahan. Ano ho? Yan po ang ating pag-asa. Kaya sabi ko, letter B, for the believers, this is our blessed hope. Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Yan po ang ating blessed hope, kapatid. Sigurado po, lahat ng nasa Biblia, mangyayari po yan. Ano ho? Kaya nga po, napakaganda kung doon po tayo magtiwala sa salita ng Diyos. Alright? Pagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos, patuloy na ipamuhay natin ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, yan po ay absolute at siguradong maganda po ang kahihinatnan ng ating buhay kasama ang ating pamilya. Okay? So, pagpapalain ng Diyos ang ating pamilya when we obey the Word of God and we trust the Word of God. Tayo po manalangin. Kailan Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalaan niyo po sa aming buhay. Manatili ang mga ito at maging prinsipyo po namin, O Diyos, habang hindi pa po kami bumabalik, naway masumpungan niyo po kaming tapat at nagagamit, Panginoon, ang aming buhay sa inyong ministry, sampo ng aming pamilya, O Diyos. At naway gamitin niyo po ang aming time, talent, treasure for your glory and honor alone. Sapagat ito lamang po ang magkakaroon ng eternal value when we do things that is connected to eternity for your glory and honor alone. Salamat po sa lahat. Ito po ang aking dalangin at pagpapalain niyo rin po lahat ng nakikinig. In Jesus' name I pray. Amen. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. And pray nyo po, maya-maya may family Bible study po kami. Dito po sa katabing barangay. Ano ho? At shout out po kay Kuya Hans, dyan po sa Bulacan, Brother Clyde Manzano, dito sa Candon City. At Nay Richie, dito po sa Candon City. Nanay Rita Baya, dito lang po yan sa katabi, sa aming boarding house. Alright, so magandang gabi po. See you on our next episode. At tandaan po natin na ang blessed hope po natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi ko na po nabanggit ito. Oo, pero may yung principles of the day natin. Basahin ko na lang. If Jesus comes today, are you ready to face Him? Then we must prepare. His second coming is a blessing. It is our blessed hope. Alright? So, salamat sa Panginoon, may buhay po tayong pag-asa at pinagpalang pag-asa. Hindi po tayo namumuhay na hopeless because Christ will soon again in His time. Alright? God bless you po. See you on our next episode.